kapatid, nagbabadya na naman po ang panibagong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Kumustahin natin ang mga motoristang humahabol na magpapakarga na nga ng diesel at gasolina mula kay Traffic Tito Mondi Lopez live sa Commonwealth, Quezon City. Is it a good morning to you? Tito Mondi, kamusta na dyan? Okay, good pa rin. Sige, pwede pa rin naman. I'm happy. Parang Yes, Mami Judy, good morning sa'yo. Team Commute na naghahanda ng kanilang baon. Kaway-kaway sabay. Eto na. Makikita natin piyet natin. Speaking of pagtaas ng gasolina, ito makita po natin dito na dagsana nga po ang gasoline station na aking kakatuyuan dito dahil kanya-kanya na po silang pila. Lalo na po yung mga rider po natin, mga nasa motorsiklo nila, nag-aabang po sila na maservan po sila sa kanilang bump. Pati po yung mga pribadong sasakyan po, naghihintay po yung driver sa loob ng sasakyan nila. Dahil nga dito, mas gusto nga po nila na mag full tank na bago po maabutan sila ng tinatawag na big time oil price hack. Dahil sabi nga po sa ating mga report natin na ayon sa energy expert, posible nga pong mahigit 7 pesos ang dagdag na taas sa gasolina kada litro, samantala 17 pesos naman kada litro ang posibleng itaas sa diesel. Kaya naman po may chance pumalo hanggang 90 pesos po, ang laki nun kada litro ang diesel sa ilang lugar. At dito nga po sa gasoline station na kinakatayan ko, ayan, umalis na yung itong fuel tanker truck namin, naabutan, isanyalis na po yan na talagang malaki yung mataas yung demand ng supply ng petrolyo at mabilis nga maubos yung supply sa mga pump. Pero sabi nga yung kanina, yung minabalitaan din po tayo na nagkakaubusan ng araw ng stock sa ilang gasoline station sa Manila at Quezon City. Pero nilinaw naman po ng Department of Energy na meron tayong sapat na supply ng petrolyo, kaya bawal po tayong magpanik, huwag tayong mag-alala, di tayo maubusan at bawal din po mag-hoard. At ayun nga po, sa Department of Energy po, kung meron kayong nabalitaan na mga gasoline station o nakita na nagtataas na kahit hindi pa, na dapat bukas pa lang, i-report nyo po sa kanilang Consumer Welfare and Protection Office po nila. O mag-dial po tayo sa 8888 o i-message nyo po sila sa kanilang DOE Messenger. Eto na, mabilis lang tayo. Comments na. Tingnan natin, sino kaya maswerte? Ayun, sir, sagot ko na yung gasolina mo, sir. Kumusta, sir? Ano pangalan pa natin? Tito Mondi ba? Pag morning ka ba dito? Ano pangalan natin, sir? Junior. Sir Junior, etong pagpapagas mo, magpapa-full tank ka ba? Magkano ba full tank mo? Nasa 200. 200 pesos? O, teka sir, itong ginagawa mo para bukas iwas ka na, di ba? Kasi Pang ilang araw na biyahe mo na ba, no? Ilang beses na biyahe buong araw? Yung full tank mo na yan? 3 days. 3 days? Mataas. O, dahil dyan sir, ito, bunod ka nga sa akin jacket, mabilis lang. Kung ano mang bubunod mo dito, sa'yo na yan. O, bilit ka sir. Oops, kapay mo muna. O, ayan na. Okay, pakita mo na sir. 1, 2, 3. O, 2. Teka sir, may isang pa yan. Ikaw naman. Ayan sir. O, 200 pesos full tank ha. Very good. Muna yan sir. Good morning kapatid. O, di ba? Yan muna nating update. Pero bago yan, ito, sir, maraming sama. Ingat ka. Ito, mabilisan lang raw. Mabilisan. Babati sa poste. Ito, sa mga suki natin kapatid na Baskar, meron po silang gaganap yung bukas sa March 10 event para po sa kanilang lolo. Yan, ako, talagang suki-suki po natin yung mga Baskar dito sa Good Morning kapatid. Abangan nyo po yung event po nila. Ha? Yan mo muna ang ating live update mula dito sa Commonwealth. Ayan, pakita nyo. Back to studio. alive na ang Commonwealth Avenue. Maraming salamat sa iyong update, Tito Mondi. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.